Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal naming kapatid, sa araw na ito, October 7, atin pong ipinagdiriwang ang paggunita sa ating mahal na ina o mas kilala natin bilang the Lady of the Rosary. Alam po natin, sa lahat ng napakaraming yugto ng ating buhay pamilya, maging sa personal po nating mga paglalakbay, sinanay tayo, lalo't higit bilang mga Pilipino, bayang sumisinta sa minamahal na ina. Kaya nga po hindi rin nakapagtataka na ang Santo Rosario ang siyang nagiging kaagapay natin. Paalala ito na yung pagmamahal natin kay Jesus hindi mapaghihiwalay sa pagmamahal natin sa ating mahal na ina. Alam natin si Maria, siyang nanindigang manatili sa tabi ni Jesus.
mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan sa krus, at lalo't higit hanggang si isilang ang ating minamahal na simbahan. Kaya nga, nagiging makatotohanan rin po na habang tayo'y lumalalim sa pamimintuho natin sa minamahal na ina, lalo rin po tayong mas napapalapit kay Jesus. Sapagkat alam natin, si Maria ang ehemplo ng tunay na pagpapatuloy sa ating buhay kay Jesus. Lagi pong sinasabi sa atin, even before Mary conceived Jesus in her womb, Mary conceived Jesus in her heart. No? Bago pa man po ipaglihi ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan, nakatitiyak tayo, ipinaglihi na ni Maria si Jesus sa kanyang puso. Ito rin po yung panawagan ng ating ebanghelyo. Alam natin ang storya. Alam natin kung saan nagtutungo si Jesus tuwing siya'y napapagod o may mahalaga siyang kailangang gampanan. Nagtutungo si Jesus sa bayan ng Betanya. Ito po yung lugar ng kanyang mga kaibigan. At muli nating balikan yung katotohanan na ganoon na lamang yung pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Na sa lahat daw po ng aspeto ng buhay ng tao, ito'y kanyang pinasok, niyakap, at pinabanal. Every aspect of our human dimension, no? It was embraced by God, and He deemed it worthy to be graced by His presence, even our friendships, no? Kaya nga, nung pinatuloy daw po si Jesus sa tahanan ng mga kaibigan niya, no? Naroon pinangalanan si Marta. At alam natin ang storya kasi ang kalimitan nating tinitingnan, nakala natin nagtutunggalian yung magkapatid na si Maria at si Marta. Pero maging maliwanag po sa atin, mga minamahal kong kapatid, hindi nais ni Jesus ipagtunggali ang dalawa. Hindi ito tungkol na si Maria laban kay Marta. Alam din natin na ang katotohanan ito ay nagpapahayag sa atin na minsan tayo rin kagaya ni Marta, naliligalig sa maraming bagay. Ngunit ang paanyaya, ang higit na mas malayang pagpili kagaya ng ginawa ni Maria. No? Kasi ang katotohanan, pinapasok man ni Marta si Jesus sa pintuan ng kanilang bahay, no? Si Maria naman ang naunang nagpapasok kay Jesus sa pintuan ng kanyang puso. Kasi kahit tayo'y mga mabubuting mananampalataya, alam natin, marami talaga tayong kailangang gampanan. Marami tayong dapat esikasuhin, marami tayong dapat unahin. Pero ang sinasabi sa atin sa storya ng Ebanghelyo ngayon, halina muna at umupo tayo sa paanan ni Jesus, kagaya ng ehemplo na ipinakita ni Maria. Ito yung sinasabi ni Jesus, na Mary chose the better part, Hindi sinasabi na mali o hindi maganda ang pagpili ng ating kapatid na si Marta, pero sinasabi, Mary chose the better part. Na sinasabi sa atin, marami tayong pwedeng pagkaabalahan, marami tayong dapat unahin, pero tingnan natin, dapat mas nauuna sa listahan natin ang ating pakikipagtagpo kay Jesus. Kaya nga ang paanyaya sa atin, hangarin po natin ang lahat ng makalangit at ang lahat ng bagay na ito idaragdag naman sa iyo. Remember, it was the invitation of Jesus to always seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto you. Like Mary of Bethany, like Mary, the Lady of the Rosary, papasukin daw po natin si Jesus. Ito daw po ang mas higit na paanyaya sa atin, na anuman ang ating pinagkakaabalahan, anuman po ang hamon sa atin sa araw na ito, ipaglaan muna natin ng panahon at oras sa paanan ng ating minamahal na si Jesus. Let us choose the better part by being first and foremost with the very best
no other than Jesus Himself. Sa sandaling katahimikan pong ito, hagkan po natin ang ating mga puso, no? Suriin po natin, naliligalig ba ako sa napakaraming mga bagay? Handa ba akong papasukin si Jesus? Handa ba akong tanggapin ang lahat ng biyaya at paanyaya niya nang sa ganoon, anuman ang mga bagay siyang idaragdag niya sa ating buhay? Halina po, papasukin natin si Jesus. Amen.